napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. At ano ba yung nasa thumbnail, Jay? Sige, yung sa thumbnail muna. BP Sara nagalit na. Pulong, Basti, Duterte. Siyempre, for ang ating future president. 2028, dalawa lang yan. Or tatlo lang yan. Si Pulong, si Basti, or si BP Sara. So, nawindang na naman po ang utak ng mga tanso. At nawindang na naman kayo. Ay, kay Ma'am Joyce Life NL, shoutout sa'yo. Nawindang na naman mo sila dahil dun sa sinabi ni Tatay Digong. Papatungkol po kay Pastor Apollo Cubuloy. Sipon na naman ako. Ay, kay Iris, yan from Thailand. Kaya mag-love shoutout, no? So, mamaya na lang natin tayo mag-shoutout, no? So, nawindang na naman nga sila sa kadahilanan nga na itong si Tatay Digong ay may joke na binitawan, no? May joke na binitawan at eto na nga yung panoorin. Hindi ko may imbestigahan daw po si Tatay Digong ni PNP Chief Fajardo. Ay, naku, ano ba nangyari sa inyo? Kaya na yung biro, alam niyo talagang sobrang, alam niyo lahat, mainstream media, lahat ng nakadikit sa administrasyong Marcos. Oy, kay Ma'am Nolly G, shoutout. Siyempre kay Mami Teresa Arong. Yan, wala dyan si wala dyan yung isa. Naku, nagka-jowa na yan. Parang si, Just Jelly, nung nagka-jowa, nawala na rito. Si Mama Erica, nawala na si Ma'am Erica. Bakit kaya ganun, no? Lahat ng mga nakadikit sa administrasyong Marcos, butay na, konting kibot lang na nawiwindang sila sa mga Duterte. Hindi ko talaga alam. Katulad lang nitong papanoorin po natin na di umano ay papaimbestigahan daw nila si Tatay Digong. Oo, asan na yan? Ito, dito mo lang ilagay. Ay, mag-boss-boss kayo ng wifi dyan. Naglalag ako. Ayaw di po na. Naglalag ako, magbawas kayo ng wifi dyan. Yung mga nandyan sa labas. Naglalag ako din eh. Kita mo, wala na. Hindi na gumalaw yung live stream ko. Anak ng teteng, hindi na gumalaw. Wala na, naglag na. Yung di punggol. Oo, wala na. Kita mo, yan na. Pabalik-balik na siya, mong gago. Kahit na internet, nagbabayad ako, hindi ako pumapalya sa'yo, ha. Kaya tigilan mo yung pag-loggers mo, I'm sunugin yung kumpanya nyo. Gago! High blood na naman. Ay, parang Biray, Jomar Biray. Shoutout sa'yo, parang Jomar Biray. Kay Mix Bar. Internet, umayos ka. Wala akong palyong magbayad sa'yo. 2,000 per month ka. Kaya tigil-tigilan mo yung pag-live mo, ha. Sunugin ko yung kumpanya nyo. Gago! Sunugin. Nagbanta agad eh. Joke lang po, ha. Baka mamaya magkasunog ako mapagbintangan. Gago! Mahirap na. Baka ako mapagbintangan eh. Yan kay Ma'am Michelle Mangarin. Mag-ilang shoutout. So ito, basahin natin yung title. PNP inaaral kung obstruction of justice. Ang pahayag ni PRRD na alam niya na kung saan si Pastor Apollo Cubuloy. Butay lang, ang hirap na pala. Ang hirap naman maging tropa tong mga to. Hayop na to. Ang hirap maging tropa tong mga to, no? Yung tipong bibiruin mo lang, ba mami, barilin ka. Gago! Anak ng teteng yan. Nagbiro lang si tatay. Masyado naman kayong mga naman ang tawag doon. Anong tawag doon? Yung maarte, ano ba yun? Kalimutan ko yung tawag doon. Masyadong mga sensitive. Anak ng teteng naman kayo. Masyado naman kayo mga sensitive, mga dudong. Wag naman ganun. Hindi punggol na. Okay, play natin. Inaaral na ng PNP kung may naging paglabag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pahayag niyang
Hindi niya sasabihin kung nasaan si Apollo Kibuloy na pinaghahanap po ngayon dahil sa patong-patong na kaso. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Pastor, siguro mag-surrender, huwag mag-surrender, tago ka na lang. Pero kung tanongin mo kung saan si Pastor, alam ko kung saan si Pastor. Hindi, ito na. Hindi, alam nyo, ito na. Bago natin marinig kay Tatay Digong, ako na mismo ang magsasabi kung nasan si Pastor Apollo Kibuloy. Idol, nag-Gcash ako sa'yo. Noli G? Hindi nga. Kailan, sir? Kailan? Kailan ka nag-Gcash? Check natin, ha? Mga grasya. Sayang ang grasya. Ay, ito nga. Ay, si Sir Noli pala. Ay, Sir Noli, maraming salamat. Si Sir Noli pala to. Oo, si Sir Noli. Uy, salamat, Sir Noli, ha? Basta kusang loob yan, ha? Sir Noli. Oo, tingnan ko nga. Tingnan ko yung Gcash. Ito, putulin lang natin, ha? Siyempre, mas importante itong Gcash, di ba? Oo. Oo, alam mo naman, dito na tayo. Boy, Gcash! Sabi ni mga tanso vlogger, oy, maraming salamat, nandito po. Andito na po, Sir Noli, maraming salamat sa pa-Gcash nyo. Thank you. God bless po. Oo, God bless. At least hindi po tayo nangihingi, no? Kusa tayong sinisendan. Gago! Oh, ako sasabihin ko na, game, sabihin ko na, nasa si Pastor, tayo na, game, wow, gago! Sabihin ko na, para matapos na ito, tayo na, lagi na lang eh. Napaka-sensitive niya eh. Nagbiro lang si former President Duterte, sineryoso nyo. Eto, walang biro to, seryoso to. Gago! Ako magsasabi. Ipadala nyo na agad yung 120 million sa akin. Sabihin ko na kung nasan. Hindi, wag niyo akong pigilan, guys. Gago! Wag niyo akong pigilan. Ba't ko pinipigilan? Wag mo akong hawakan. Nasabihan ko na. Nasabihin ko na. Anak ng teting, puro na lang kayo ganyan eh. Oo, isend nyo sa bangko ko yung 120 million, ha? O, isend nyo muna bago ko sabihin. Dali. Umihirap na kaliwaan, di ba? Sa panahon ngayon, kailangan mong maging wise na. Baka mamaya hindi isend eh. Isend nyo na. Isend nyo na sa akin sa Gcash. Kaya ba ng Gcash ng yung Kaya ba sa Gcash yung 120 million? Gago! Kaya ba yon, guys? Kaya ba yon? Kaya naman siguro yun eh. Isend nyo na sa Gcash ko, ha? Gago! Ang dali-dali lang. Ha? Alam nyo, napaka-basic lang kung nasan kung nasan si Pastor. Hindi nyo masagot-sagot. Balato, Brad. Sige, ako bahala. Bibigyan ko kayong tigi 1,000. Ilan ba itong Ang dami pala nito. Ito, ha? Kukumputing ko lang. Baka malugi ako eh. Kukumputing ko lang, ha? Magkano ito? 1,262 viewers. Okay? Wait lang, ha? Abutan na. Nadagdagan? 1,220. Ba't nabawasan? Hoy, 200 na lang, 200. 200 viewers times 1,000. Diba? Ay, hindi pa pala ako lugi. Kahit pala bigyan ko kayong tigli 5,000 lahat. Oo. Yan magkano lang naman pala eh. 1,200,000 lang. Diba? Mura. Pag 5,000, wait lang, pag 5,000, ang 1,250 viewers, times 5,000, magkano? 6,250,000, hindi pa rin ako lugi. Sige, balato pala. Sige, bibigyan ko kayong balato. 500k na lang. Grabe naman 500k. Grabe naman niya, inubusan mo naman ako doon. 6 million. 6 million lang. Kung tigpa 5,000 kayo, di ba? Siyempre, hindi kasali yung mga mayayaman dyan. Ma'am Connie Mendoza, may love shoutout sa'yo. Di ba? Kay Ma'am Heidi Sacro, shoutout din sa Ma'am Tess. Di ba? 5,000, nasabihin ko na. Huwag niyo akong pigilan. Huwag yung ganun.
Tig 1M na lang, Robin naman. Hindi naubos mo yung 1M. Magkano lang naman yun? 120 million, oh. Ilan kayo? 1,200 viewers. Oh, di ba? Ang ano no, lugi naman ako. Oh, sige, mamaya na sabihin natin, no? Panoorin muna natin to. Pero secret. Tatay, sira ulo ka din eh, no? Kaya ang daming nakakasar kay Tatay Digong eh. Eh, pagkaloko-loko din talaga to eh. sabi na, alam ko kung nasun si Pastor, pero secret. Gago! Kaya nawimindang yung utak ng mga abnormal eh. Gago! Sira ulo si Tatay Digong eh, no? Pero secret. Loko ka, tatay ah. Kaya ang daming asar sa'yo eh. Okay, play natin. Ang cute ni tatay. Ang cute lang ni tatay dito, no? Alam mo kung saan si Pastor? Pero secret. Pinag-aaralan na ng Philippine National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or... Wait lang nga. Ito pinagtataka ko. Wait lang, ayusin lang natin mukha ni Ma'am Pardo. Nakasimangot eh. Baka Or just- silin tayo yan. Okay na. Ito lang pinagtataka ko dito. Eh, di ba police to, PNP chief to? Bakit hindi mo alam yung batas? Oo, tsaka makita nyo naman eh. Kitang obvious naman sa mukha ni Tatay Digong na nagbibiro lang yung tao. So, di ba? Masyado naman kayo seryoso. Gago! Nung umulan ba ng sama ng loob sa sanlibutan, sinalo nyo lahat. Gago! Tapos nagsama-sama kayo ngayon dyan sa gobyerno. Ano ng mga teteng to? Parang lahat na lang eh. Siniseryoso nyo. as a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute Hindi pala akong kasuhan dito, guys. Oo, yari pala ako dito. Guys, pwede pala akong kasuhan. Totoo naman, alam kahit naman sino siguro ha. Alam ko nasan si Pastor Apollo Kibuloy. Sasabihin ko na. Isin nyo muna yung tawag dito, isin nyo muna yung pera. Sabi ni Arenola Mercader. Puta na, apelido pala, pangit na. Anong nagbibiro? Tanga ka ba? Hindi ako tanga, pero condolence. Bawal tanga dito eh. Ikaw ang tanga. Gago! Alam mo, nasa damit niya. Gago! Laging nandoon si Pastor Apollo. Apakadali! Wala man sinabi si Tatay Digong kung lugar. Alam ko kung nasaan si Pastor. Yun ang sinabi ni Tatay. Ulitin natin. Alam ko. Ayan o. Pero kung tatanungin ako, alam ko. Okay? Alam ko. Alam ko kung nasaan si Pastor Pastor. 'Di ba? Sabi ni Tatay Digong, alam ko. Kahit ako alam ko, nasa damit niya. Doon lang talaga 'yun eh. Alangan naman na nakaburlis 'yun. Nasa damit niya. Wala naman sinabi niya na alam ko kung saang lugar. May sinabi ba dyan na lugar si Tatay Digong? Ulit-ulitin natin. Pero kung ako ang tatanungin kung saan si Pastor, alam ko. Wala siyang sinabi ditong lugar, barangay, street. Wala siyang sinabi. Kaya napaka-common sense lang na kahit ako sabihin ko, alam ko, nasaan? Pwede mong nasa puso na nasa puso ng mga kay OJC, di ba? Napaka-basic lang eh. Ay, wag ko ba i-block? Para may puppet. Sige. Nasaan na ba yun? Wait lang. Nasaan na yung na-block ko? Tanggalin ko. Paano ba tanggalin yun? Wala na. Hindi ko na ata matatanggal. Nasaan na ba? Si Ma'am Jaro nga, para may puppet tayo. Wait lang. Ito. Nandito siya. Wait lang. Nasaan na? Ito.
view. Unhide. Yan, andyan na. Nandiyan ka na ulit. Dali, mag-comment ka na dyan. Jalski, shoutout. Alam ko, kahit naman sino totoo naman nasa damit. Wala naman sinabi si former President Duterte na na tawag dito na lugar. Kung ang masama niya, kung may sinabi siyang lugar, di ba? Alam ko kung nasang lugar. Yung sinabi lang naman, alam ko kung nasan si Pastor. Totoo naman. Kung wala, kung hindi doon sa puso ng mga member niya, andoon sa damit niya. Baka kinukulang pa kayo, kasama na natin, brief. Baka basic lang Masyado kayong obsessed talaga sa mga Duterte. Grabe kayo. Tuloy natin, tuloy. National Police ang pahayag na ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pinaarestong si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa mga kasong sexual abuse at human trafficking. Obviously, ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. Gusto raw makuha muna ng PNP kay Duterte ang buong konteksto ng kanyang Parang eto sorry po ako po yung nangihingi ng kapatawaran sa sasabihin ko kung ito sa PNP. Pero parang nakakababaw naman po kayong tignan. Parang bakit pa kailangan gustong malaman yung pinaka-context ni Tatay Digong obvious naman na nagbibiro at wala siyang sinabing lugar. Ayon sa ating batas 1084499 kapag sinabi mo kung nasaan ng isang wanted at wala ka namang sinabing lugar, walang kaso yun. 1099. Ano yun? Number J? Ha? Hindi, yun ang pagkakaalam ko. Oy, maraming salamat. Score Juice. Maraming salamat po pang kape. Oy, salamat po Thank you. God bless po. God bless, ma'am. Ma'am, sir, kung sino ka man, di ba? Pwede yun kung may sinabing lugar. No? Kung may sinabing lugar. Pero tapos puta, ay nako, ang hirap minsan mag-explain, no? Di nakakababaw lang kasi biruin mo pati PNP. Masakit man sabihin po Justice. Sa PNP Chief Fajardo, nakakalungkot man isipin na nang dahil lang po sa pagsuporta nyo sa gobyerno, pati rin po kayo nahahawa na. Gago! Hindi ko na lang po itutuloy yung karugtong nun kasi medyo masakit po okay na lang dumugtong dyan yung mga nasa comment section. Gago! Pati din po kayo nahahawa na sa kaanuhan ng gobyerno ng Tanso Bangag community. Gago! Sorry po sa word. Oy, kuya, Sir Tony, maraming salamat, Sir Tony. God bless po, salamat. Thank you, Sir Tony. Hindi totoo naman Biruin mo, hanapan mo pa daw. Kailangan pang malaman yung konteksto ni Tatay Digong. Ano yung video na yan? Napaka-common sense naman na nagbibiro yung tao. Ano ba naman? Ay, naku po. Kung kayo nga graduate kayo ng Uy, maraming salamat, Ma'am Mady AD Sacro, maraming salamat. Salamat po. Kung ako nga nag-grade 2 nag-gets ko kaagad yun kayo pa kaya mga tapos kayo. Gago! Diba? Kung kayo nga kung ako nga, kahit naman sino kitang-kita na nagbibiro yung tao Tingnan nyo kapag in-interview ulit si Tatay Digong, sabihin niyan, ano nga sabihin niyan? Nasa damit niya. Di barag na naman kayo. Tsaka eto pa, isipin nyo maigi. Si Rodrigo Roa Duterte, the former president, the best president of the Philippines, never ever been lost my mind. Attorney yan. Ulitin ko attorney. Attorney. Spell A-T-T-Y.
Mali pa yata spell ko. Tama ba yung spell ko? Nga, lawyer yan, attorney yan. Alam niya ang batas. Ay, naku po. Sa tingin nyo ang isang attorney ay ibabagsak niya ang ano yan, nakalimutan niya na yung nakalimutan niya na yung kaso. Hindi punggol naman kayo. Ayos nga kayo. Hindi naman tatanga-tanga yan katulad nyo si Tatay Digong na para ilaglag niya yung sarili niya. Lawyer yan eh. Ha? With the capital A. L pala, sorry. With the capital A. L, lawyer. And the capital A, attorney. Ha? That's correct answer. Tama naman, pinaikli mo lang. Uso ang Jejimon ngayon. Sorry na. Taylor yan pala yung masya. Di ba? Tungin na, sino ba namang tignan mo nga si yung best friend ni yung best friend ng Banateros. Oo, yung mga libagan. Tignan mo si Attorney Libagan. 'Di ba? Attorney 'yun, kahit mali siya pinaglalaban niya pa rin. 'Di ba? Anak ng teteng, sinong tangang attorney na ilalaglag? Ay, naku po. Ilang taon nilang pinag-aralan niyang batas na yan. Tapos hindi alam ni Tatay Digong na may na may tawag dito, na may kaso yung ginagawa niya. Alam niya yun. Kaya nga sinabi niya, kaya nga nagbiro lang. Pinahamak niyo na naman mga sarili niyo. Nagmukha na naman tuloy kayong mga Hindi ito, sorry po pero nagmukha na naman po kayong mga tanga. Gago! Sorry po sa mga makakarinig pero dito nyo lang po pinatunayan na sobrang kayo sa mga Duterte. Sobrang obsessed. No, sobrang na kayong talagang nakatutok lang kayo sa mga Duterte. Putana, ang dami-dami problema ng bayan. Hoy! Ang daming addict na rito. Chef PMP. Chef PMP Pardo, ang dami ng addict do. Ay, naku po. Gago! Ayun lang magsalita. Oo. Anak ng teteng hanggang ngayon, lumilipang na sila. Punta kayo dun sa tulay, tignan nyo, nagbibigayan lang. Gago! Mag-a-appear kunwari, oy, pre, saan ka galing? Puta na, may ipit pala dito, pre. Oo, gebe. Oo, ha? Gago! Anak ng teteng naman. Tapos yung biro nung tao, sineryoso nyo. Ay, di punggol talaga. Kanyang pahayag para malaman kung nagbibiro lang ito. Yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Kailangan nating makausap sir kung sino yung mga kausap niya during that time. Ito ba ay sinabi niya para just to teach? Parang ang hirap ng mabuhay sa Pilipinas, no? Yung tipong kailangan ka laging magpaalala. Alam mo kung bakit? Halimbawa, ito, ako yung nasa katayuan ni Tatay Digong, ha? Alam ko kung nasan si Pastor. Kung ngari ako si Tatay Digong, ha? Alam ko kung nasan si Pastor. Pero hindi ko sasabihin, secret. Paalala lang po, joke po yun, ha? Ano yan? Kailangan laging may ganun, may paalala. Joke lang po yun, ha? Ito po, seryoso po ito, ha? Ito po, joke po ito. Sana common sense. Nawawalan na tayo ng common sense sa sarili natin. Kailangan laging may paalala. Kapag in-interview nyo si Tatay Digong at kapag sinabi nyo na tawag dito, pag sinabi ni Tatay Digong na nagbibiro lang ako nun eh. At obvious naman na nagbibiro. Naku po talaga. Ang simple-simple lang nung na yun, joke ni Tatay Digong na yun, pinalala nyo. Gago! Tingnan nyo ha, tingnan nyo, pustahan tayo. Biglang lalabas yung Tiberos. Gago! Bukas sa makalawa, sa susunod na araw, biglang lalabas si Ontivirus, si Lipad Castro, at si Trililing. Gago! Si Trililing lilipad na bit ni Franz Castro, na hawak-hawak ni Trililing si Mike Abe. Gago! Mama PNP Chief Pahardo,
sana naman po wag niyo pong hayaan na sirain kayo, no? Wag po sanang hayaan na masira ho kayo dahil sa mga ganyang ginagawa niyo. Alam niyo po, kami nga po na mga maliliit lamang ng mga tao or mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas, alam na ho namin na napaka laki po ng common sense namin. Pero nagtataka ho kami sa inyo kayo po ay mga tapos, graduate po kayo ng, kung ewan ko kung graduate ba kayo, kung saan man kayo nag-graduate ng mga school at hindi basta-basta mga school yan, pero yung napakaliit lang ho na bagay na dapat hindi na ninyo pinapansin, pinapalaki nyo. Gago! Lahat na lang nagsasabihin ng mga Duterte, binibigyan nyo ng kulay. Binibigyan nyo, pero palakpakan pa rin natin tong mga ganitong tao kasi nang dahil sa kanila, mas lalong tumutunog ang pangalan ng mga Duterte. Di alam nyo sa ginagawa ng mga to? Sa tutusin, nung una parang naiirita ako kasi palagi na lang sita sa mga Duterte. Pero nung na-realize ko na, ay ang galing din no? Kasi biruin nyo kapag may sinabi ang mga Duterte na napakaliit lang na bagay, balita na kung saan-saan mo na mababalitaan ng mga network. Oo. Samantalang, ay nako po. Ay nako talaga, mahirap lang magsalita, mahirap lang makamapriso ka. Jiggy para makamapriso ka. Peace, yung mga kaharap niya is just a joke lang po. Pero hindi nagbibiro niyan si Duterte ayon sa kanyang dating executive secretary na si Ito pa isa. Di ba ito yung tama ba ako? Ito to. Salvador Medjoldea. Sabi Si Midol Jaya. Nooy executive secret. Salvador Medialdia. Di ba ito yung bumaliktad na rin to Ang pagkakaalam ko lang di ba ito yung dating supporter ng Duterte na tumambling na rin? Putay na, pati ba naman yun napakapiranggot na pagbibiro na yun? Kailangan pa ng expert. Gago! Visit kayo, hoy! Grabe na sa Pilipinas, guys. Pasiraulo mga dito. At iba naman yung pag-joke, kailangan eksperto. Gago! Ang hirap na mabuhay ito, guys. Kung sino man po, ako po yung mananawagan na baka po may mga bakante po kayong mga bahay dyan sa ibang bansa, lipat na lang po kami. Gago! Gusto nyo pong umampon sa amin, kukuntihan ko na lang po yung kain ko. Gago! Saka mas makakatipid po kayo sa akin dahil kahit umagaan tanghaliang gabihan, pansit canton, okay lang po sa akin. Gago! Alaklaluta. Ang hirap ng mamuhay dito. Biro na lang. Kailangan pa ng eksperto. Gago! Alaklateteng na yan. Pero mo nagbiro lang si Tatay Tigo. Ito, Noy. Biglang in-interview tong Noy, executive secret. Putay na. Tingnan mo, lalabas na naman yung mga expert political analysts. Baka nga nandyan na Baka nga wait lang type natin 1PH, tingnan natin. Tingnan natin sa 1PH, no? Tingnan natin yung mga expert. Andito Biglang sumusulpot yun dalawang panot. Oo. Tatlo pala. Dalawang panot, isang obsessed din, pooling daw BP Sara ratings. Ano na naman tong pinagbabalitan nila na to? Ito po na, may gagawin naman din. Anak ng dating. Yan ang hirap. Sinasabi ko na nga kailangan lagi ng expert Ito wala namang utak ang ngayon ng mga batas? Wala namang sariling utak ang batas natin ngayon. Alam nyo kung bakit? Anak ng teteng yung napaka-basic lang na kailangan pa ng eksperto. Anong klase yun?
O, tuloy. Sabay paalalang abogado rin ng Pangulo na pwedeng igiit ang attorney-client privilege o yung nagpuprotekta sa pagiging confidential ng napag-usapan ng isang abogado at kanyang kliyente. Si Duterte ang administrador ngayon ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy. Sinunik na nga. O, eto napakagandang paliwanag nito, pakinggan nyo. Ng isang legal expert, walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Ay, yun lang pala eh. Sa pool na naman sila. At sakit. O, so, sa madaling salita, biro man yun o totoo o seryoso, ha? Eh, wala naman palang kaso. Eh, siyempre, ay, nako po, GME. Delikado kayo. Ha? GME, delikado kayo. Bakit nyo in-interview ito? Kailangan laging against to Duterte ang ibabalita nyo. Gago! Delikado ito, delikado. Aba nako. Bakit nyo ito ginawa, GME? Ha? GME? GME. Dapat laging ano lang. Ano ba dapat parang hindi kayo na-extractionan ha? Dapat pag magbabalita kayo, laging against Duterte. Bakit nilabas to? Ha? Bakit nyo nilabas yan? Mapapahamak kayo niyan, GME. Dapat ang sasabihin or yung i-interview nyo ay yung kanilang pahayag mapatungkol din ay against dapat. Oo. Dapat i-push na makasuhan si Duterte. O ngayon, ang in-interview, eto expert. Legal expert, walang legal obligation si PRRD na sabihin kung nasaan si Kibuloy. Ulitin natin ha. Okay, play. Pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice, lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Ngayon, ang pinagtataka ko, bakit hindi alam yun ni PNP Chief Pardo? Gago! Di ba? Di ba? Nakakapagtaka. Bakit isa kang PNP Chief? Bakit hindi mo alam na wala pala yan sa batas natin? At ba't kailangan mo pang paimbestigahan? Ano yun? Anong klaseng meron? Ano na ba meron ngayon sa Pilipinas? Guys, ano na? Ba't hindi alam yun? Ito, ulitin natin ha. O, liwanag mo sinabi dito. Walang pananagutan sa batas si Duterte dahil lang ayaw niyang sabihin kung nasan si Kibuloy. Walang pananagutan sa batas si Duterte dahil na ayaw niya sabihin ko nasan si Pastor. So ibig sabihin, fake news ang sino papaniwalaan, yung batas o yung si PNP Chief Pardo? Kakampi pala. Sino kakampi? Ay, yung lalaki o itong babae? Sino ba kakampi? Lawyer din si Pardo pero di niya alam yan. Lawyer din ba si Pardo? Lawyer din ba yun? Oh. Lawyer din pala si Pardo. Tapos, PNP Chief Pardo, ano na pong nangyayari sa inyo? Ulitin ko po yung sinabi ko kanina, huwag niyo pong hayaan na masira po kayo, ha? Kung sakali man ho, huwag niyo pong hayaan na sirain huwag niyo pong sirain yung imahe niyo. Dahil po kaming mga banateros, at kaming mga DDS, mga Duterte supporters, ay napakalaki po ang respeto at paghanga sa inyong mga kapulisan. Kaya sana naman po, hinihiling namin bilang mga alam namin na kayo ang aming tigapagtanggol. Huwag niyo po sanang hayaan masira yung yung inyong posisyon, inyong pagiging chief, PNP chief, PNP chief, yun ngayon. Huwag niyo po sanang hayaan yun, ha? Grabe. Abogado pa, biruin niyo po yan, ha?
Nagulat po ako, abogada pa po pala kayo. Tapos hindi nyo po alam. Gago! Ano na? Ba't kaya, ano nangyari? Okay, play. Hindi rin anya ito maituturing na obstruction of justice lalo't wala namang kaso at wala sa korte ang dating Pangulo. Oh, wala naman sa, ay hindi pala, mali pala yung sinabi ko kanina. Oh, wala naman daw sa, wait lang, ulitin natin. Okay. Wala sa korte ang dating Pangulo. Oh, wala sa korte. No, wala daw sa korte ang dating Pangulo. So wala daw kaso 'yun. Kasi totoo wala naman talaga. So magkakakaso lang pala talaga 'yun. Halimbawa kung hearing parang ganon tapos i-deny mo paano ba explain na nawindang din yung utak ko doon Wait lang, inuman ko ng kape. Ang lamig. So ibig sabihin kapag nasa ano lang si PRD, doon pwedeng kasuhan siya. Halimbawa dininay niya or sinabi niya na alam niya kung nasan si pastor pero dininay niya. Diba? Pwede siyang kasuhan pero wala naman daw siya doon sa husgado. Wala siya sa korte, 'di ba? Wala hong obligasyon para sa kanya na sabihin kung saan. Pwera na lang kung siya'y nautusan ng korte na sabihin. It's going to be a moral liability or a moral... PMA, delikado kayo dito. Ang ganda na nun panibagong paninira na naman dapat sa Duterte yun, pero binali nyo. obligation. There is no legal obligation for him to say where Kibuloy is. But morally, because he is an ex-president, Pero nakikiusap ang PNP, makipagtulungan sana sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Ako! Pero ang tanong, paano mo kuha yung reward? Gago! Ang bili din ng iPhone yun. Wait lang ha. 100, magano tayo, mag-estimate. Estimate tayo, halimbawa, 120 million ang patong sa ulo ni Pastor Apollo Kibuloy. Yung 20 million, gagawin kong pang charity yun ha. 20 million! Mamimigay ulit ako kasi ako dati sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po ay dating charity vlogger na meron ng iba't ibang mga pabahay project, mga project para sa ating mga kapwa Pilipino na kapuspalad, diba? Makapumutok na naman hinunahan ko na. No? So 20 million pang charity ko yun. Marami ako mapagbibigyan ng mga bahay nun. Yung 100 million, yung 50 million, ipapatabi ko sa bangko. Yung 50 million, yung matitirang 50 million, gagastusin ko yung buong taon. Basta kung hanggang ilang taon siya maubos. O kaya gagamitin ko pumunta ng iba't ibang bansa. Yun, maganda yun. Kinuwenta. I-remind po natin at paalala na maaari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga Sabi, wait lang. Nire-remind po natin at paalala na Sa pulisya kung may impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy o kung sinong nagkakanlong sa kanya. Nire-remind po natin at paalala na maaari may kaharapin po silang mga kakampatang kaso po. Aalalahanin po natin na mabigat po itong mga kasong kinakaharap po nitong mga akusado at sila po ay tinuturing na nating mga pugante. Jonathan Nandala, nagbabalita para sa Sipit ka talaga. Kakaiba. Iimbestigahan ng Philippine National Police o PNP kung totoo o seryoso ba ang ipinahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam niya kung saan nagtatago ang religious group leader na si Apollo Kibuloy. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nais nilang malinawan kung talaga bang nagsasabi ng totoo o nagbibiro lamang ang dating Pangulo. Umapila din ang pambansang pulisya sa sinumang mayroong impormasyon sa kinaroroonan ni Kibuloy at iba pang akusado na makipagtulungan sa mga otoridad.
kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice, but then again we want to reserve muna yung ating comment dahil papag-aralan muna po ng mga abogado po ng PNP if those statement may constitute obstruction of justice or just a simple words taken out of context. So ayaw natin, nag-iingat po tayo sa pagbibigay muna ng judgment until makapag-imbestiga at makapag-sagawa po tayo ng interviews doon sa mga kausap po niya. Wala pala akong boses, buwisit. Daldal ako ng daldal. Nakamute pala ako, hayop. Ayun naman pala, kahit naman pala daw na seryoso o hindi, si Tatay Digong ay wala naman palang kaso yun kasi wala naman daw sa korte. Tsaka ito ewan ko ba, ulit-ulit ko pong sasabihin to na common sense lang po talaga para sa akin, nagbibiro lang yung tao, no? Ang unahin mo, Jay, bili ka na ng bagong underwear mo nga pala, no? Butas-butas na nga pala. Ito talaga tong tatay ko, lahat na lang. Binubulgar dito. Sumbong kaya kita kay mama, no? O, eto pa. O, ano to? O, ito pang isa sa mga, ito pa yung mga isa. Pero in fairness, ang ganda ng reporter dito, Fairness sino to? Express Duterte pulling down BP Sara ratings analysis. Pati na naman, ano na naman tong ano na to? Salamat ka, maganda ka. Kung hindi ka lang maganda, ako po. Kung hindi ka lang magandang reporter ka, naku po. Lumipat ka na sa SMNI, Hindi ka pwede dyan sa 1PH. Lipat ka na doon. Hindi ka bagay dyan. Para mas bagay ka sa SMNI. Ay, naku, araw-araw ako papasok nito. Gago! Lalo't malapit na yung lisensya ko. August, may lisensya na ako. Naku po, araw-araw ako magre-report dun. Gago! Kahit linggo, Sabado, walang balita ng Balateros, magbabalita pa rin ako. Gago! Okay, play natin. A recent survey of Publicus Asia shows a decline in Vice President Sara Duterte's ratings. Duterte's approval dropped from 53% in the first quarter to 46% in the second quarter. Publicus Asia founder and Ang CEO... pinagtataka ko lang ho talaga dito sa about din sa ratings na yan, na di hamak na mas mataas ang ratings ni BP Sara kaysa kay Marcos at kay Romualdez. Pero bakit Uy! Ano problema nyo? Gago! Una-una, alam nyo, natural naman yan. Natural yung ratings na yan na may pagbaba, may pagtaas. Ang asikasuhin nyo at ang problemahin nyo, lalong-lalo na yung mga tanso, hinayupak, dugyot vlogger, ang asikasuhin nyo kung paano nyo pataasin ang tiwala ng taong bayan kay Marcos at kay Romualdez. Gago! Yun yung atupagin nyo. Anak ng teteng, puro content. Bababa na ang ni BP Sara. Wala nang tiwala kay BP Sara. Ni Baklang Jaret, di ba? Tuntua pa tawang demonyo, plastic naman. Gago! So kung nakakita, joke, ikaw na nag-joke, ikaw na tawa. Ang teteng naman, kas Jaret, no? Wise ka nga. Isa din to, nag-aaral ng law daw, ng law tuloy. nag-aaral ka ng law. Tapos, low IQ ka naman, hindi ka pwede dun. Gago! Oo, kas Jaret, hindi ka pwede dun. Ako sa'yo, mag-call center. Total, yung mga strategy, yung nakikita ko sa mga video mo, pang call center yan magbabasa na English, natatagalugin. Oo, hindi ka pwede sa law. Dahil low IQ ka. Gago! May basher. Ryan Tanda yung pangit na apelido mo, hayop ka.
Apelido mo palang tanga na eh. Tandayo ang putik. Dapat nilagyan mo dapat yung letter T palitan mo. Sabi mo sa magulang mo gawing letter P. Pandayo, pwede pa. Gago! Siraan na ang Sara mo. Akala ba namin laos na sa ang Duterte? Siraan na matagal nang sira ang mga Duterte. Bakit naluloko kayo kapag bumababa at tumataas ang ratings ni VP Sara? Ang pangit na apelido Ryan Tado. Si Raulo din to si Racom James. Ryan Tado. Tado Ryan. Ay, nako. Ang pinakamasaklap pa dito, pag tumaas yung ratings ni VP Sara, hindi nila binabalita. Pag bumababa lang, kada pagbaba ng ratings ni VP Sara, doon sila magbabalita. Pero kapag tumaas na, ay, dead ma yan. Dead ma yan, lalo sa mga mainstream media, dead ma yan. Umalu Tiquia says former President Rodrigo Duterte is pulling down her daughter's ratings. Tiquia says issues that influence Sara's numbers include the investigation of ICC into her father's job war. Ang sinasabi nila dito, ang isa daw sa mga motibo ng pagbagsak ng rating si VP Sara, yung sa ICC daw, yung sabi nga ni Mike Abis, no comment, tanga-tanga, di ba? Gago! Halatang bopuls eh. Tumanda ka na lang ng ganyan, Mike Abi, boplak ka pa rin. Tapos yung sa ICC daw, sa ano pa ba? Yung sa West Philippines, dyan daw bumababa yung survey ni VP Sara. Ito ang tanong, ito yung pinakatanong. Kung kami naman lang magbabalik ng tanong sa inyo, ano kayang motibo at ano kayang nakikita ng taong bayan? Bakit hanggang ngayon yung ratings at sabihin na natin na tiwala ng buong Pilipinas kay Romualdez at kay Marcos, ano kayang dahilan bakit hindi tumataas? Gago! Ha? Ano kayang dahilan, no? 'Di ba? Itanong din natin kaya. Ito tanong lang mga tanso, yung mga expert diyan na palagi naming napapanood sa mga mainstream media. Tanong lang naman, bakit hanggang ngayon hindi pa rin tumataas ang tiwala ng taong bayan kay future Prime Minister Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos, the President? Gago! Hindi, tanong lang naman ito, nagtatanong lang naman tayo kasi nagtataka din kami. Kung si VP Sara nagsimula sa mataas na ratings, bumaba, tapos bumabalik lang din. Pero pinagtataka namin, bakit yung ratings ni Marcos at ratings ni Romualdez, bakit nakapix lang lagi sa mababa? Gago! Nakakapagtaka. Sana ano rin yan ha. Sana mai-discuss yan. Mai-discuss to. Sana may explain yan ni Ed Lingao. Shout out Ed Lingao. Sana ma-explain mo rin yan. Ma-explain mo rin yan sa amin. Kung bakit nga ba nananatili na kulilat ang survey at ang tiwala ng taong bayan kay Marcos at kay Romualdez. Di tanong lang naman, di ba? Wala mo masama doon. Shoutout sa iyo, Hazel, Lianete, watching from Cavite. Kaganda naman po ba? Oo. Di ba? Yun naman din sana ang i-report nyo. Yun din sana i-explain nyo sa amin. Bakit nga ba? Kasi medyo matagal-tagal na rin ako nagtataka na, bakit kaya gano'n? Nananatili sa 43, 41. Pagdating naman kay Romualdez, nananatili sa 25, pinakamataas 30, minsan 18. Tapos, minsan nga, ang pinakamataas pa ni Romualdez, yung 0.4. Gago! Partida di umano ha, 'di ba? Di umano ay sino ba to? Si future Prime Minister Romualdez ang amo ng mga tansu vlogger. Di umano ha. So ayon dun sa nakalap namin ng mga voice record from tansu vlogger. Samantalang, yung mga Duterte, lalong-lalo na si VP Sara,
Eh sa totoo lang, minsan bibihira lang namin mai-vlog or hindi nga, 'di ba? Bibihira nga namin minsan masabi na, "Uy, i-push natin na suportahan si Bibi Sara," 'di ba? Minsan alam naman natin na magkukusa naman kayo eh. Hindi na namin kailangan ipaalala 'yun. Pero nagtataka tayo no, na si dami nilang vlogger. Bakit hanggang ngayon kulelat pa rin sila? Tapos ang pinakamasama pa dito, no, kapag bumaba ng kapiranggot yung ratings or yung tinatawag nilang tiwala kay BP Sara ng taong bayan, nagkukumahog agad silang ibalita. At eto, 1PH, sa susunod, ikaw, anong pangalan nito? Saan yung maganda? Ikaw, ma'am, hindi porket maganda ka, ha? Magtagalog ka! Gago! Anak ng teteng. English ka ng English, Pilipino ka. Pilipino yung mga yung mga nanonood sa inyo, puro kayo English. Pinapahirapan nyo ko eh. Huwag kayong ganun, makisama kayo sa amin. Kami yung nanonood sa inyo, tapos 1PH nga eh. Anong ibig sabihin ng PH? Anong silbi ng PH kung yung report nyo nag-i-English kayo? Buti na lang, matalino ako. Kaya natatranslate ko sa Tagalog yung mga sinasabi nyo dyan. Kaya ganun, pangit yan. Dapat kayo nakikisama. Tingnan natin dito naman sa front line. Wait lang. Dito natin tingnan sa One Balita. Dito lagi yun eh. Dito lagi yung si Panochi. Tingnan natin sa One Balita, ha? Tingnan natin kasi kadalasan dito natin nakikita yon si Panochi. Baka may interview na naman. Expert yun eh, expert. Tingnan natin. Mukhang wala. Marang walang interview si si Panochi Ay, ito. Ano na naman to? Ano na interview to? Putang inang to. Puta, nagsama yung dalawang tanga, si Trillanes, tsaka yung tropa ni Model of Maynila. Ang galing ng 1PH, no? Nagtsatsaga sila kay Trillanes. Ay, eto na! Ay, meron pala eh! China agree to escalate tension in WPS. Mga to, Rodrigo dragging down BP Sara ratings. Ito na, nagsama-sama na pala sila talaga. Meron nga pala. Ayan nagsama-sama sila. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yan, di ba? Ayun yung sinasabi ko sa inyo na tatlong tanga with the Cinderella. Gago! Ayun, putay na, nagsama yung dalawang tanga. Si Ed Kaluwag, Ed Lingaw pala. Yan, si Obsess, si Explain. Tapos si Boy Abunda, Boy Version. Tapos yung tatay ni Cas Jarret, tsaka ni Mike Abe, nandun sa Zoom. Na. Guys, alam niyo yung cartoons na yung mukha niya yung parisukat. Tanggalin niya yung damit nito ni Professor Expert Politics. Kamukha niya yun. Saan bang cartoons yun? Nakalimutan ko. Yung pahaba yung ulo niyang ganyan, pwede nang pang-araro yung ulo mo dyan, Ay, pwede nang pang-araro yan, Ang talim may rampahan ng helicopter dun sa taas, Ito yung mga expert, tingnan mo. Lalupit ng mga expert na to. Sa side ng executive branch, they call it National Expenditure Program. Hindi ko kabisado yan, pare. Wala akong Di ba? Sa susunod kasi, tanungin nyo muna si Panochi kung alam niya ba yung topic. Right. Ako yung submission to Congress. Submission for approval. Or can it be said National Expenditure Program? Basta hindi maintindihan yun eh. Not in the Oo headline. nga, haba-haba nun. Proseso Budget kasi. na lang. Iba proseso. Pero ang alam ko dyan, pag nasa kamay pa ng executive branch yan, National Expenditure No, Program. Siguro, makakatulong sa atin. Maliwanagan niya. Kasi, Ano naman to? Professor. Ano itong pinapakita nila dito? Saglit lang, panoorin lang natin saglit, The effort for right now.
Professor, ano bang ibig sabihin natin ng de-escalation? Anong ibig sabihin natin ng de-escalation dito sa crisis management na nangyayari? Dahil parang ano pa yung pwede nating i-de-escalate? We are just Yung ko naman panoorin to, guys. Walang kwenta. Eto. Ano ba yung susunod natin na balita? Eto. Mga Pinoy tutol sa pag-resign ni BP Sara. Panoorin nga natin to. Ay, hindi, mamaya na. PRD, di babalik sa politiko. Yan muna. Eto muna tayo. Dito muna tayo. Asan na yan? Nasaan na yung isang tatapik ko? Nasaan na yung isang tatapik ko? Nawala na.